sea into dry land, to the outcast on their knees. You were the God who really sees, and by your might you set your children free. Salamat naman ang Espiritu Santo. Amen. Dakilang Yahweh siya na pinupuri ka namin, Lord, sinasampat na dakila sa oras nito. Salamat po muli, Panginoon, sa Panginoong buwan kalakasan at nagkalubos sa amin. Salamat po muli, O Diyos, sa mga pagkapalat, mga biyaya na pag nagkalubos sa amin lahat. Muli ko po dalangin, minsan mga kilinisin mo, Lord, patawarin sa lahat ng nagawang kasalanan sa iyo, simula sa mga pagkabata hanggang sa mga oras nito. At inangkin mo, Lord God, ang banal na dugo ay hinugasan kami ngayon, malaulo at katampatan. Kung pa kami, Diyos, ang may karapat-dapat na manambahan sa iyo, pagpuri at paluyan ng mga salita. Inangkin ko, Lord, ang iyong pagkapala ay sumasami lahat sa matumugon, sa panawagan sa pangalan ni Jesus, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Pinagpalang gabi, pumalagpas sa Lord ng malakas. Purihin, Lord. Ayan, lahat ay pinagpala kasi buhay pa tayo. Yan ang malaking pagkapala po na tayo kumikilos pa, gumagalaw pa. Kasi karamihan sa atin, kapag larangan ng pagkapala, pag may pera lang daw, siyempre hanggang buhay tayo, may pera tayo. Kaya pag makakapira ka ba, pagpatay ka na. Kasi sino ang bahala sa atin? Sabi ng Lord, di ba? O ating masahin po ang 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Ang sabi ganito, but understand this, that in the last days, there will come times of difficulty for people will lovers of themselves, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unpeaceable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, dangerous, reckless, swollen with contempt, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness, but denying its power. Avoid such people. Sa ating wikang sarili, tandaan mo ito, magiging mahirap ang muling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi, mayamang, arogante, mapag-insulto, masumayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasunto sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang taong ganito. Ito po ang mabuting balita ng ating pagdinilayan. Ang buhay na buhay na buhay na buhay. Sumigaw para tayo ka. We puri siya. Hallelujah. Tapos sa doon, meron may gitarista. May choir na, may gitarista pa, may council, may disciples. Kumpleto kayo. Ngayon kami ito, ang talaga kayo makinig sa mensahe ng Diyos. Ito po siya tawag na the terrible times and the last days, or godliness and the last days, sign of the end times. Ayan. Kung na godliness in the last days, kasi mga gangulo mga tao. Then, ang mga terrible times in the last days, kasi sasama ng kasama, ang daigdigin. Okay. Ngayon gabi ito mga minawal ng kapatid, tandaan natin, ang mga nangyayari ngayon ay hindi na po normal. Aniwala kayo? Bakit po ngayon ay may mga sakuna, may mga kahirapan, naguluhan, ang mga taong grabe na po, buting bigil, away, patay, baril doon, saksak dito, snatch doon, ano pa nangyayari ngayon? Rape doon, kung ano nangyayari ngayon? Bumigay sa social media, di ba? Iba-iba nang nangyayari. Then may mga, ngayon po, ba't nangyayari mga bagay niyan? Ba't nangyayari yan? Sapagkat yan po'y biblical. Yan po'y nakatala sa Matthew 24, ang tawag din ng minor signs. Ano ba mga signs? O na kayo malapit na dumating? Ito sagot ni Kristo sa verse 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na hindi kayo madaya ni naman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila si Kristo.
at marami ang kanilang ililigaw. Yan unang sign, ha? Yung marami false prophet na lulutang. Marami antichrist na lulutang. At sabihin nila na sila si Kristo. Yan unang signs na si Kristo malapit na dumating. Hindi mo pwede po naagawan ng trono ng Kristo. Si Kristo lang pag-ari ng buhay. Walang ibang pangalang ibinigay sa ikaliligtas ng tao. Acts 4:12. Sa sino ng langit, wala ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Pangalan naman ni Kristo. At ang pagdaan patungo sa langit, si Kristo pa rin, walang iba. Kaya pag may mag-angkon-angkon diyan na siya sa Kristo, mas prophet mo sa. Ang tao kasi mga tuon-tuhon. Milagro, ito dito, may milagro dito. Sa uling araw daw, kaya mga milagro ang iyawa magbuhaton para mailing lang ang tao. Verse 6, magkakaroon kayo ng digmaan malapit sa inyo. So, ibig sabihin, kung bisa natin ang Matthew 24, kahit na po, nangyayari talaga. Amen? Nangyayari talaga. Naglindol na. Naghirap na. Nagutom na. Malabilin. Sa uling araw daw, mga tao matigas ang ulo. Masuwahin sa Diyos. Rebellious sa Panginoon. Sa uling araw. Tignan mo mga tao ngayon. Kunti-kibot patay. Kunti-kibot patay. Away, patay, barilang, saksakan, kambulang, bukbukan. Rebellious ang tao. Parang hindi wala nang dapat mamatay. Sa lupa, ang mga bansa ay magsisindak at maglilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Verse 26. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawala sa kanilang planeta o landas. Kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad dito nasa kalawakan. At sa panahon iyon, ang anak ng tao ay makikumarating na may dakilang kapangyarihan. May karugtong pa yan. Maliligaw ang mga planeta sa iba't ibang lugar, magdidilim, makalaglagan ng bigyo sa langit, hindi magiliwanag ang buwan. Yan ang hindi pa nangyari ngayon. Kapag nagsimula na mangyari ito, magharap na kayo sapat malapit na ang pagliligtas sa inyo ng Panginoon. Kapag nagdilim, hindi nalalagabin doon sa langit, hindi magiliwanag ang buwan at sikat ng araw. Ang sabi doon, at makikita si Kristo na sa lapaang dumarating. Sikat karami na po yun. Matthew 24, nangyari na ngayon, di ba? Naglindol na talaga. Di ba? Naglaharan ng bagyo na. Nakita mo na lahat yan. Ano hindi pa nangyayari? Yung Luke chapter 21, 25 to 28, hindi pa nangyari yan. Kapag nangyari na po ang Luke 21, 25, 38, ibig sabihin, tapos na, second coming na. Amin po ba? Ang sinabi ng Biblia, at maraming hihimatayin sa takot. Hello? Pagdating ng panahon. Hindi po din i-avoid yan. Hindi po din pamulaanan ito kasi mangyayari ito sa salita ng Diyos. Kung nangyari ang Matthew 24, mangyayari din Luke 21, 25 to 38, mangyayari din yan. Pag nangyari na po ito, tapos na ang laban. Pero pag nangyari ito, ang sabi ng Lord, maggalak na kayo sapat malapit na ang pagkuha sa inyo. Sabi ng iba, magalak. Ba't ako magagalak? Nakakatakot na. Yung mga unbelievers, walang alam sa mabuting balita at walang time makinig sa mensahe ng Diyos, hindi nila alam ang mga bagay-bagay na ito, matatakot sila. Mangangamba sila, ninervyusin sila, hihimatayin sila. Bakit? Kasi di man nila sa pulong sa Ginoo. Kaya wala sila kasabot sa mahitabo sa future, sa darating, kasi walang time para magkinig ng mensahe ng Diyos. Ang sabi ng Lord, ipangaral mo na sa buong mundo ang mabuting balita sa kadarating ng wakas. Buong mundo may gawain ng Diyos na halos. Di ba? Ang anak ni Yahweh, hindi mangamba, hindi matakot, bagos katutuwa, kasi ililipat tayo sa buhay na walang hanggan ng pangako ng Diyos. May mangyayari pa. Mas matindi pa na nakaraang taon na nangyari. O dumaan na yung pandemic, bagsak ang negosyo. Naghirap ang tao, hindi na nakabawi sa business. Diba? Nag-panic buying. O yung pa lang yun, ha? May vaccine at walang vaccine. Wala ka, hindi ka makakalabas. Ikukulong ka. O tapos natama ka pa ng virus ng sakit na yun. Iba na, mamatay pa. Ibig sabihin pala para sa ating time na yun, para na tayong hopeless na tayo. Pero may sinabi ang Biblia,
may mangyayari pa na higit pa doon. Mas matindi pa doon. Di ba nakatakot yun? Kaya tapaisoon. Hanggat buhay pa tayo, lumapit ka sa Diyos. Bigyan mo ng time ang Diyos. Pagkinig na mabuti, balik ka ng Diyos. Para malaman natin ang future natin. Ang mahitabo sa kanabuhi, o lumabot pa. Malaman natin. Pati ka mahadlok. Kapag hindi mo alam, natatakot ka. Mangamba ka. Pag alam mo, relax ka lang. Pag sa tama ating relasyon sa Diyos, hindi ka mangamba. Hindi ka matakot. Dahil ikaw tako'y ililipat ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Ang pangako ni Yahweh sa tayo. Timer ka, magpipiliin ka. Ang akala nga ng iba, yung vaccine, 666 na nung araw eh. Kasi pag hindi ka na vaksinan, hindi ka pwede mabili. Makalabas. Kaya iba kayo mapapaksin kasi 666 na raw yun. Diba? Iba ng pangunawa doon, di ba? Natatakot sila. Baka 666 na yan o kaya may chip na kung ano may tatalim sa katawan mo. Pag hindi ka magbabaksinan, hindi ka pwede mamili. Bawal, di ba? Di ba nung araw yung ano yun? Pandemic. O, COVID. Tapos yung pag tinamaan ka ng sakit na yun, mamamatay ka. Di ba yung pala, pamahalan na tayo eh. Akala na tapos na ang mundo, di ba? Wala pa yung Lucas eh. Matthew pa lang yun eh. Matthew 24 pa lang yun eh. O yung Lucas na mangyari sa Lucas, pabuta lang. Ay, pabuta talaga kasi biblical eh. Ay, nangyari nga ang 24 ng Matthew eh. Pwede mangyayari ang Lucas. Pero ang anak niya, hindi mahadlok. Kasi, iingatan ka ng Diyos. Ang mahirap dito, yung maiwan. Yung maiwan ha. Kasi ang maiwan, kasi mag-aari ng angel eh. Ang demonyo, yung mga Christ. Ng 1,000. Hirap, bilog, pakasa-masa, maglalaban, naghirap na gutom. Science pa lang yan. Para gisingin ang tao. Ang tao magsisina at magbalik loob sa Diyos. Diba? Eh ang tao kasi pag may mga sakuna, Diyos ko, sa kapundoon sa Lord. Pagkatapos sa sakuna, balik na naman sa dati. Dismosa na po, magbago lang ako may mga sakuna, pagkahilom na, tahimik ng mundo, na po. Huwag kang matutulog sa spiritual. Dahil pag tutulog-tulog yung espiritu mo, angkat kang magkinig ng mensahe, angkat kang dumalo, wala kang interes paminaw, kasi tulog-tulog yung espiritu mo. Dapat gising lagi yung espiritu mo. Hindi ba lang katawan, matulog ka, mahayahay ka, mata, tulog. Kaya na lang ating espiritual na buhay. Dapat gising lagi yan, huwag mong patulogin. Pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan, hilingin at makakalimutan, ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago, huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay mabibiguli. Iniali, O Diyos, ang buhay sa iyo. Aming sinusurrender, O Diyos, ang buhay namin sa iyo. Na ikaw po, Diyos, mag-drive sa buhay namin. Ang una, O Diyos, aming buhay. At Panginoon, tubig niyo po, na ano man nakita ang mga karamihan, ano man nakita ang mga bagay na ayaw mo makita sa buhay namin. Ito po'y bunutin mo, Panginoon, sa aming puso. Bunutin mo, Diyos, sa aming pagkatao. At baguhin mo kami ganap, Panginoon. Na makasunod kami sa looban ng banal. Yahweh, inamping ko po na sa gabing ito, Diyos, lahat ng kapatid kasama po kami lahat, na ikaw po, Diyos, sa magpala, pagmuna sa amin. At inamping namin na kami po iingatan, tutulungan, gabayan, na ikaw po, Diyos, sa makita sa aming katauhan. Na alisin mo po ang mga bagay na ayaw mo makita sa amin. At inamping ko po, Lord, sa lahat ng tutugon sa gabi ito ay pinagpapaalam mo ng minsan pa. Inamping ko, Lord, lahat ng mga adhikain, problema sa buhay, ay nagkaroon mo ng lunas. At pinagramdaman may sakit, bisan papalayain, pagaligin sa pangalan ko ni Jesus ng Nazaret. Bigyan mo na liwanag o Diyos ang isipan, kapayapaan ng buhay, kagalakan, kasaganaan, financial na pangangailangan ko, ipagkaloob sa amin lahat. Trabaho, kalusugan, kapayapaan, ipagkaloob sa amin. Yahweh, inanggi ko po na ikaw po, Diyos, ang pahala sa buhay namin. Sa pag-umaasa kami, na hindi mo kami iwan, pababayaan, ayos ang pangako mo.
Kaya natin ko, Lord, ang gabi ito gabi ng kalakasan, kapayapaan at pagpapala sa aming buhay. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Isa malakas na Amen. Lahat sa prayer request, Yahweh, pagpalain niyo po ang mga prayer request na yan, asin ang responded, at mga handog sa iyo, paspasan, mapalain, ibalik ng siksik, ligpig at umapaw, ayon sa pangako mo. Salamat Lord, inaktibuhin po lahat ng mga prayer request. I thank the Lord mo na Lord because you are an answering God. Thank you so much. Sa pangalan mo ni Jesus, sa naman, Anak at ang Espiritu Santo. Amen.